Teka muna, sige, go! Picture. Ayan mga kababayan, kasama natin si Spokes Harry Roque na patuloy na sumusuporta dito kay Pangulong Duterte at syempre sumusuporta sa katotohanan. Spokes, ano ang mga updates ba? Ano bang mga nangyayari ngayon dahil nauna ka dito? Si VP Sara, si Miss Hannibal Abansenia at saka si team. At nandun sila ngayon at magkakasama sila na nakipagtulong ngayon kay dating Presidente Duterte. So, anong may update na ba about sa, yung kasama ka sa team? Wala pa akong balita kasi hindi pa nakakausap si Presidente Duterte. Kinakailangan ko yung endorsement ni Hoffman para makita. Ang huli namang balita is sinanong nga ni VP Sara, si Hoffman, kung kailan na i-endorse ako para makapasok as a potential lawyer. Ang sagot niya is may policy nga na ang mga visitors ngayon ay mga close family. Okay, so hindi naman nakaka-affect sa as an asylum seeker like you? Hindi naman makaka-affect ka? Wala pong request ngayon kasi ang importante habang ako'y aplikante, hindi ko napapalikod sa Pilipinas. Kung sakaling makuha ko aplikante, sabihin, wala akong hassle na worry about deportation. Yun po yung right to non. Pero folks, bilang isang counsel dito sa ICC, ano yung nakikita mo na patutunguhan itong case ni PRRD? Wala po talaga patutunguhan ito dahil malinaw na wala namang jurisdiction ng ICC. Meron na pong decision sa Burundi case na kapag ang preliminary investigation ay nasimulan sa loob ng isang taon matapos mag-deposit ang instrument of withdrawal, talagang po pwede magtuloy. Yun yung nangyari sa Burundi. Pero nangyari sa Pilipinas, pangalawang taon na nagsimula. Kaya wala nang dahilan para magkaroon ng jurisdiction. Bukod pa dyan, yung illegality ng arrest, inadesisyon na rin ng ICC. May isang nasasakdan po na Libyan na ganun din, irregular yung pag-aresto sa kanya, hindi dumaan sa lokal na hukuman at sinabi ng korte na dahil mali yung kanyang proseso kung saan nakuha yung pagkatao niya, hindi magkakaroon ng jurisdiction ng hukuman. So sa akin, malino pa sa sikat ng araw ang two grounds, yung illegality ng arrest at saka yung lack of jurisdiction in terms of temporal time. Yung temporal kasi yung panahon na wala na talaga jurisdiction ng ICC. So it's a matter of time. At ang akin nga is dapat maisampa na kaagad yung motion to dismiss before anything else. Although pwede naman kasi isabayan sa provisional release, no? Pero sa provisional release, I want to temper people's expectations kasi wala pang pinawawala ng ICC na accused diretso ng crimes against humanity or war crimes. Ang napawalan pa lang nila na bigyan ng provisional liberty ay yung mga accused of offenses relating to administration of justice. Hindi yung mga main suspect mismo. So, ang track record ng ICC, hindi nagka-grant ng provisional release yung mga akusado mismo for the core crimes na linilitis na bukan. Pero siyempre, susubukan pa rin dahil 80 anyos na ang presidente. Tingin ko naman, alam natin na pag may nangyari kay presidente sa loob ng kulungan, talagang cargo de conscientia ng hukuman. So tingin ko, pag-iisipan din nila ng mabuti yung provisional release dahil hindi naman nangyari na mayroong 80 anyos na akusado na nasa poder nila. Yeah, na marami pong sakit. Yung motion to dismiss, let's say for example, ikaw yung lawyer ni PRRD, kailan dapat ipafile? As soon as time possible. So hindi pa nakafile? Ang alam ko hindi pa, pero Bakit kaya? my mind, kung ako yung nabigyan ng pagkakataon, wala naman akong pagkakataon, ako yung nagsasalita lang as a commentator, no? Yeah. Dahil I have the qualification naman as a member of the District Council, hindi ko alam kung bakit. But, ang pagkakakilala ko kay Presidente Duterte, bilang naging amo ko naman siya, talagang hindi niya matanggap na pinahaharap siya sa mga dayuhan. So, bago ba i-file yung motion to dismiss na yan, kailangan bang may i-gather na mga evidence or whatever para i-present sa court? Well, alam ko, dun sa nangyari dun sa pag-aresto, pwede naman humingi ng evidentiary hearing. So, pwede talaga mag-schedule ng hearing ang korte at mag-present ng ebidensya yung testikong naroon, nung inaresto siya, para i-relate na walang permito pinakita at saka walang request ng ICC na mag-cooperate ang Pilipinas, na walang Interpol red notice, na meron lang diffusion order, na diffusion order nanggaling din sa Pilipinas. Parang hiningi ng Pilipinas sa sarili niya na tulungan kaming arestuhin ito, which is ridiculous. Diba? So,
pwede mong i-allege na yung illegality, tapos yung pagpuprueba, magkakaroon ng hiwalay na pagdinig para tanggapin yung mga ebidensya. Pero yung issue ng jurisdiction, dahil nagsimula ang preliminary investigation after 2 years, that's a purely question of law. So sa akin, pwede ng decision yan na walang kahit anong hearing. Yung question of law lang. Ang preliminary investigation ba na nasimulan sa pangalawang taon matapos ang instrument of withdrawal, yan ba ay tama o mali? So dapat madesisyon na yan dahil kapag sinabi ng hukuman na mali, tapos na ang boxing, uwi na si tatay dito. Yes, I hope makauwi na talaga si PRRD. Spokes, kamusta ka naman bilang asylum seeker? Kasi alam niyo mga kababayan, mga palangga, hindi biro ang pinagdaanan mo para makatakas sa kamay ng Polboronic government. So pwede mo bang i-share dito sa ating mga kababayan kung okay lang sa iyo yung pinagdaan mo since na tinarget ka nila katulad ko? Well, gaya ng sinabi ko na talaga napaiyak ako nung ako'y pumirma ng asylum application kasi yung nagbigay ng karapatan na hindi na ako pwede mapabalik sa Pilipinas. Panandalian habang dinidinig yung aking asylum. At matagal nga yung proseso bago makakuha yung asylum. Kaya, so parang nakahiga ako dahil meron na akong kalayaan kumaga. At kahit ang pagkawin nila hanggang hindi tapos ang asylum. At ngayon, talagang naawala ako dun sa mga vloggers na tinatakot din ng contempt. Yung nangyari kay MJ, na kapag hindi siya mag-apologize at umamin yung umano na fake news peddler siya, ipapakontempt siya, naintindihan ko yun. Kasi sino ba naman gusto na ma-assist ko? Pero parang napakasama nang nangyari sa kanya. Parang siyang kinahasa ang kanyang pagkatao at parang pinaamin na hindi siya kinahasa at nag-enjoy siya sa pag-aabuso sa kanya para lang maiwasan ito. So ako, nalulungkot ako sa mga nagkakapalaran ng mga kritiko na administrasyon nito. Bagamat sila'y matapang, naintindihan ko rin na kung bakit marami sa kanila rin ay nag-iisip ng batasan ko. So ako naman, tumutulong ako at ang sinasabi ko ay ang proseso ay mahaba, pero mas mabuti naman yun kaysa papayagan nila yung World Committee, ang tribunal na yan na talagang isalawlahin ang kanilang mga pagkatao. Kaya ako umalis dahil ayaw kong isalawlahin nila pagkatao. Yeah. Sila First folks, kumusta yung pagtanggap sa'yo ng ating mga kababayan, mga Pilipino, mga yung kumakausap sa'yo, yung sitwasyon mo, anong well, sa totoo lang po, tumataba na naman ako kasi lahat sila nagbibigay na pagkain. Maraming salamat po. Hindi na ako gumagastos sa pagkain. Lahat sila nag-offer din na tuluyan, no? Yun na nga, yung sa pag-ibig in the process of being visited, kung pwede na pagkahanan, so, napaka-into mo. Dapat pagdating kami. So, pasensya na po kasi yung kulto ng Goma Season na pansin ay narinig ko rin sa Netherlands. Baka nandyan sa paligid. So, I'm sure nandyan din po sila. Paano mo pinagpatagtan yung sarili mo? Spokes, meron ka bodyguard? Wala. Pinag ko sa Macarly. Ang Dragon Lady ang aking bodyguard. Oo, diba? Yeah, well, I'm here. We're here to support you and syempre ang PRRD. At kaya ka naman nandito dahil kay PRRD. Kaya tayo nandito dahil kay PRRD. That's para sa Pilipinas na rin, no? Kasi yeah. mali itong nangyayari na dayuhan ang gusto mag-usga kay Presidente sa mga di umanong paglabag sa ating batas sa Pilipinas. Mga tagal na tayong malaya, dapat hindi nangyari. Yeah. Okay? Yes, so yun na lang muna. Ayan, bago gusto mo nyo magtanong. Ikaw naman ang aking tatanungin. Diba? Akala ko So ikaw naman, interview. Mother Dragon, kamusta naman ang tingin mo sa ang reaksyon ng mga Pilipino dito sa Europa, dito sa pag-aresto kay Tatay Digong? Oh well, nakikita naman natin talaga itong mga kanina, may nakausap tayo palangga from New York, from Ireland, talagang, di ba? Ayan sila, kunan natin. So talagang dumadayo para ipakita ang suporta kay Pangulong Duterte. Again, they spend their own money, yung time nila. So, meaning yung puso nila na pagmamahal sa bayan at support kay PRRD, unconditional talaga. Wala talaga nagbuto sa kanila. Para katulad namin, na wala nagtudyok, kundi nararamdaman na lang namin na tumitibok-tibok ang puso itong friend ko dito na talagang nung binabiyahe pa lang si PRRD, kinukulit niya na ako na mag-travel dito. So, mararamdaman mo talaga na organic or genuine yung pag-ibig para sa bayan at para kay PRRD. At ano naman ang advice pa sa mga Pilipino na gusto pumunta dito para masilayan man lang si Presidente pero hindi mangyayari yun kasi talaga family na nakakapit.
walang advice ko sa kanila, pwede pa rin sila pumunta. Imbis na mamasyal sila sa Pilipinas, kasi mas sad to say, nakakatakot magbakasyon sa Pilipinas right now, dahil bumabalik yung mga tanimbala, you guys are welcome here para magsama-sama tayo dito at para maipakita lang natin yung ating suporta. Although hindi talaga makikita si PRRD dahil family lang so far, so yung being here is already a historic na feeling na, wow, I've been there, di ba? After 5 years, 10 years, kung ano man ang mangyari sa mga buhay natin, may kukwento natin sa ating mga anak, mga pamilya na pumunta ako dyan. Nakita ko yung mga kababayan, naramdaman ko yung feeling, yung emotion bilang isang sumusuporta sa bayan at of course kay former President Duterte. So, gano'n kayo importante na pupunta na dito ng sport? Kasi marami ang dahil ng biyahe, galing Canada, galing Norway, gano'n kayo importante na miski hindi tayo nakikita ni Pangulo na nagtitipon-tipon dito, narinig pa rin sila. So, napaka-importante, yung may kakayahan lang. Diba? Kasi hindi naman din ganun mura yan ang magbiyahe dito. Lagi niya ako nanawagan noon hindi pa ako nakarating dito sa lahat po ng may mga kakayahan. Magdumalaw kayo para maipakita natin yung presensya natin. Although, yun nga, hindi talaga natin makikita si PRRD dahil hindi naman tayo kasama sa family. So, yung presensya natin, napaka-importante yun na maipamalas natin. Ganun naman when you support someone, pag umiibig ka, di ba? Sabi nga nila, tatahakin ng lahat, maabot ka lamang. So, pag-ibig sa bayan at pag-ibig sa ating former president. At gano'n ka-importante na yung mga tao ngayon sa Pilipinas ay mag-shout out day para iparating sa administrasyon na ito na mali ang kanilang ginawa kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte. Sabi nila, wala naman nangyayari Hindi naman daw nag-people power at hindi na mauulit daw ang 1986. Ano tingin mo? Well, napaka-importante na mag-speak up day ang lahat. At nakita naman natin na talagang I may say multi-million Filipinos all over the world na nagpakita na pinarinig yung boses nila. So, ibig sabihin, hindi lang pa yung dalawa ang nagsasabi na something wrong with the Bacag administration. Ibig sabihin, mas marami ang mula. Pero doon naman siya nagsasabi na, nababasa kayo lahat, wala pa rin revolution. Ang peaceful revolution naman hindi nangyayari ng overnight. Diba? Pag tinignan mo yung history ng revolusyon ng iba't ibang ibang nasyon, hindi naman nangyayari yun ng 1 day, 2 days, 3 days, or 7 days. May proseso. So, kailangan lang ma-sustain natin yung laban natin. Yung pagpapakita natin na ayaw na natin addictus na presidente. Authenticated naman yan. Kaya nga, like ko sila challenge, no? Spokes na, kung talagang ako ay nagkakakalat dito ng kasinungalingan, which is yun yung binabato nila sa akin, and they file sila ng case against me na nag-AI ako o nag-fabricate ako ng storya. Kasi nakafile nga sila ng 4 cases defamation case sa Amerika. Bakit hindi nila ako file dun sa particular issue ng pulboronic video? Diba? Kasi authenticated. Ayaw nilang magkaharap kami ni Marcos Jr. sa korte siguro, kaya takot naman sila mag-file. Well, alam mo, maraming sinabi mga NBI na AI daw yung pulboronic video na ibinakita mo. Ano bang nakasaad dyan sa authentications kasi yan? At bakit kasi maliwan yung sinasabi ng mga taong gobyerno na AI daw yung pulboronic video? Folks, imagine mo, that was State of the Nation, di ba? Last year, July yun. So, nung pinalabas ko yun, nandun ka, nataranta sila at bigla silang nag-conclude na AI without really studying or ng expert. Ang expert lang nila, picture. Hindi naman ganun yung forensic investigation May dadaan kang proseso. So, definitely, yun ay kanilang pagtatanggol. Yung NBI Director, NBI, PNP, DILG, lahat naman sila during that time, ginakot ako Nakakasuhan nila ako. Kung natatandaan ninyo, kakasuhan namin na nagpakalat ng AI video. Mag-iisang taon na. I challenge them every day. Kasuhan nyo na ako pagkakulong sa video na yun. Itong AI yun. Sinagot ko naman, sinagot ko nga yung 4 na kaso nila. Ba't yung sasagutin itong video na ito na sinasabi nilang AI? At hindi ko ako techie, kaya definitely wala akong alam sa AI. So, hindi ako marunong sa mga ganyan-ganyan. So, sila yung nagsisinungaling. Ulitin ko, kung sa tingin nila ay nagpakalat ako ng kasinungalingan or fakeness or AI video, then, dali nila sa dali nila sa korte para doon natin kami magbakbakan kung sino nagsasabi ng katotohanan. Well, alam mo ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataon na interviewin ng mahal. I know. So, ito na yung pinakita.
Ano bang nangyari? Ikaw ang pinaka-matinding supporter ng Marcos Jr. Anong nangyari at biglang nawala ang suporta at kayo ang pinaka-hanggang kritiko ng Marcos Jr. administration? Ano nga nangyari? So, nung April 2022, nung dumating ako doon sa Pilipinas para supportahan yung kanilang meeting di avance, ay nakita ko na parang hindi talaga para sa pagbangon sa Pilipinas yung Marcos Jr. Naramdaman ko na yun eh. Bakit kamo? Doon pa lang ang dami ng politika sa paligid ni Lisa at saka ni BBM. So, message ko pa nga si Lisa. Sabi ko sa kanya, Lam, alam mo, napapaligiran ka ng ahas. Yung mga tao mo, yung pala siya yung ulo ng ahas. Then fast forward, yung inauguration, inibitahan niya ako, siya yung nag-invite sa akin, the first lady. Yan ang tawag ko nga sa kanya, Lisa Tanas, na umattend ako sa inauguration ni Marcos Jr. So, nandoon naman ako at doon ko talaga actually nakita, hindi nakita, nalaman na addict ko siya, na gumagamit siya. Kasi bakit? Namit ko yung mga friends nila eh. Denial pa kasi ako eh. Na hindi totoo yung about the drug addiction niya. Siyempre, bulag, the supporter, bulag ako dyan at that time. Hindi ako naniniwala until na namit ko itong mga friends niya. Pinapakita pang picture during the session. Hindi ko lang makuha yun eh. Dahil ang sabi sa akin ng friend niya, this is for your eyes only. So nakita ko dun sa picture na yun na talagang nag-session sila. At even mga negosyante dun sa Pilipinas, yung iba dun, mga namimit ko. Alam ng community na nag-a-addict talaga si Marcos Jr. So sabi ko, ito ba yung sinuportahan kong presidente na addict? Kasi may nakita ko mga picture. During that time, wala pa akong video na nakita eh. Pictures pa lang at yung mga testimonial ng mga taong kakilala nila. So ayoko talagang paniwalaan yon. So binigyan ko siya ng chance na nakabalik na ako ng Amerika. So yung mga OFW na mga nagpa-follow sa akin, nagme-message sa akin, may mga problema. So nakaupo na to si Marcos Miss Marlica, ito kami, ito yung sitwasyon namin. So nasanay ako ng PRRD time. Pino-forward ko yon sa mga agencies na pwede makatulong. Ito, pinorward ko. Akala ko, mas marami tayong matutulungang OFW kasi direkta ako kay Lisa. Pino-forward ko sa kanya, Lam, ito may problema. Dead ma yun, sin zone talaga. Wala siyang sinabi, okay Marlica, I will forward you to this agency, to that. Sabi ko, bakit wala siyang pakialam sa problema ng mga Pilipino? So hanggang sa dumating yung time na marami mga information talaga akong nakatanggap na tinatago ko lang dito. Sasabihin ko ba to? Actually sabi ko pa nga, let's give them a chance, baka sakali, bago pa lang. Hanggang sa hindi ko na kinaya. So yung una spokes, yung I think sa Sibuya, sugar smuggling. So hanggang sa dumating na yung mga information from different people, from different putting us in the government. Kaya sabi ko, talagang hindi sila para sa bayan. So yun, doon nagsimula na na ako. Kaya sabi ko, wala naman akong, sumuporta naman ako sa kanila na wala naman akong hiningi kapalit. Diba? At ang iniisip ko para sa pagbangon nga muli ng Pilipinas. So hindi naman ako nangingi ng pwesto, which is hindi naman ako qualified talaga. Diba? So yun ang binabatong na sa akin. Pero ang katotohanan, kaya po ako nagsalita laban sa mga bangag na ito. Number one, nung nakita ko yung photo na si Marcos Jr. ay nagbabangag talaga. Then yung mga anomalya, and syempre yung video lalo na pinag-trending ko sa Amerika. So yun na yun. At saka yung mga ginagawa nila sa atin, may progress pa ang Pilipinas? Wala. Diba? Yun lang yun eh. Walang... Ano yung nakita mong picture? Describe kung ano yung nagiinuman sila. Although yung picture na yon hindi siya ganun ka-latest. Tapos 2022. Nagiinuman sila. Well, yung iba doon patay niya eh. Yung kaibigan niya. Patay na lang doon sa picture. Tapos may singot. Tapos yung mga sabog, parang talaga sabog sila. Yung table is may mga food, may mga alak. Iba-ibang klase ng alak. Tapos nagsa-session sila. Siguro mga hindi ako nagkakamali doon sa picture na yun, siguro mga 7 to 8 na tao doon sa picture na yun. Hindi mo pa napapakita sa publiko yan? Wala kang kopya nun? Walang kopya nun kasi sabi nung kailala nila, this is for your eyes only. Hindi niya binigay sa akin. Just to prove a point. Ang sabi pa nga niya, you know what? Marami naman mga successful na na mga business people, a business person na
nagka-function even though gumagamit sila ng pulburon. So ako naman, during the time na sinabi sa akin, sa loob-loob ko lang yun. Pero kasi denial pa na, okay, sabi ko na ganun yung thinking niya. Pero umasa pa rin ako. Umasa din ako sa sinabi niya na sana nga kahit na gumagamit siya, gawin niya yung tama para sa Pilipinas. Umasa ako as their supporter. Kaya nga hindi ako naglabas kaagad ng ganong issue eh. Inantay ko talaga na may mag-trigger o magkaroon ng grounds para mag-speak up ako at sabihin sa totoong mga Pilipino na eto yung sinuportahan ko. Addictus. Okay, ano ngayon ang masasabi mo sa mga kapwa mo na loyalists na hanggang ngayon ay naniniwala pa rin sa Marcos Jr.? Well, yung mga loyalists, karamihan na mga naniniwala sa kanila, sila ay nababayaran. Meron akong dokumento dyan na sila, may nilabas na ako. Yung mga dugyots na nababayaran talaga nila yon, bayad sila. Doon naman sa mga walang connection sa Malacanang na nagbubulag-bulagan pa rin, idilat nyo po ang inyong mga mata. Ito lang ang challenge sa inyo eh. Kung ako ay para lang sa pera, kung ako ay para sa posisyon, hindi na po ako nagsalita. Diba? Nandun na ako, katabi ko ng First Lady. Pwede na ako magsunod-sunuran sa kanya. I can make millions of money na nakawin ko sa inyo. Pero I chose to fight for what is right. Mga kaibigan, nasa spokes hour nyo lang nakita for the first time. At bakit siya na-dispose gusto sa Marcos Jr. administration? Meron bang mga tanong? May mga katanungan Galing kahit kanino? Palangga ng bayan. Nakikita rin yung First Lady sa US. Never. Paano niya ako kikitain? Diba? Tsaka hindi ako may pagkita kasi it's either gugurgurin niya ako or jajampalin ko ang FESLAC. Diba? Kasi may assassins eh. Kung ayaw niyo pong ma-community standard sa Facebook, gamitin niyo lang ang vocabulary. Gamitin nila yung vocabulary ko para hindi tayo Kaya community ang standard. favorite word ko ay Jutang Genemes. Diba? Hindi kami magkikita nun. Diba? Takot lang Jutang siya. Genemes naman. Well, we don't know. Kasi alam mo naman yung babaeng yun, predated yung mga pictures. Paano mo naman paniniwalaan? Maybe yes, sa Pilipinas, we don't know. Pero kasi paano ka magtitiwala sa isang bangag? Sige nga. Ayan. Palangga ng bayan, final message na lang sa lahat ng mga Pilipino nagmamahal kay PRRD. Well, sa lahat ng mga Pilipino na nagmamahal, hindi lang kay PRRD, para sa tapat Pilipinas. Lahat naman tayo dito, hindi personal na dahil gusto natin mga Duterte. Ako talaga, ang aking interpretasyon sa mga Pilipino dito na nakikipaglaban dito man sa Dahig o sa ibang na bahagi ng mundo, ay dahil gusto nilang magkaroon ng magandang kinabukasan ang mga pamilya nila, ang ating mahal na ilang bayang Pilipinas. So mensahe ko sa inyo, huwag po tayong tumigil sa pakikipaglaban kung ano yung tama. Alam ko, mahal ang pakikipaglaban sa tama dahil namamasahay tayo dito. So papasan ba't didinggin din tayo ng Diyos na ibigay sa atin naman lang kaalwanan sa bansang Pilipinas. Hindi na pupugaran tayo ng mga addicts. Ayan, para naman kay spokes ng bayan, final message. Well, alam niyo po, maraming salamat sa suporta na binibigay niyo sa akin, sa Pilipinas, sa Netherlands. Sa akin po, secondary lang yung maging abogado ng Presidente Duterte. Sumulat-mula po, sinuportahan natin ang Presidente Duterte dahil tama ang kanyang naging pamumuno sa Pilipinas. Sa panahon niya, naging mapayapa ang ating komunidad, musbong ang ating ekonomiya, tumaas ang aking turismo, nagkaroon ng mas mabuting kabuhayan ang mga Pilipino. At lalong-lalo na ngayon na nakukumpira natin sa administrasyon ni Marcos Jr. Na isa na tayo sa pinakamasamang ekonomiya ngayon at tayo na ang notorious for one of the most unsafe cities. Dati pinaka-safe tayo, ngayon isa na tayo sa pinaka-delikado. At syempre kulay lang tayo pagdating sa turismo. So talagang, at isa pang hindi ko makakalimutan yung nakita ko sa unang pagkakataon yung bahay kalapati na tawag ko na tinitira ni Presidente Duterte. Ito lang ako mapaniwala na ganun kaliit ang bahay ni Presidente at parang bahay kalapati kasi meron siyang circular stairway pupunta sa maliit niyang kwarto which is the entirety of the second floor. Pwede pala talaga na maging Presidente na hindi na po. Kaya naman po, ganito na lang ang pagmamahal na pinapakita na sa bayan ng Pilipino. Isa lang po sa milyon-milyones
Roque sa mahal ng Presidente Duterte. Whether or not I will take this counsel, secondary to yung issue na yun. Importante, pakita natin. Mahal natin siya dahil tama ang kanya naging pamumuno. Yes. Okay? Alright. Well, anyway, naabangan po natin ngayon ang paglabas ng pamilya kasi kakaiba ito, ha? Nasabay-sabay sila. So, this is the first time na nagsabay-sabay si VP, si Ma'am Anilet at si Kitty, no, na bumisita. At meron pang kasama na taga-embassy si Ma'am Anilet, no? Oh, yeah? Parang consular visit siguro ang ginawa niya, no? So malalaman natin bakit kaya sila nagtulong bilang isang pamilya. Kung hindi masyadong personal. Siyempre, re-respetuhin din natin yung privacy ng pamilya nito. But I'm sure, pagkatapos ng meeting ay magsasalita at magbigay ng updates. At aabang po natin yung update. Yeah, Okay? abangan natin. Yes, Alright.